Pinalakay po natin kanina. Ang naintindihan ko po doon, bago ko po i-okay itong ating maikling mensahe, ang pinaka-pattern natin sa ngayon ay kung ano po yung ginawa ng Panginoong Yesus sa Ama. Yung totoong pakikipagkaisa ni Jesus doon sa Ama ay nakita natin na mismo siya, kahit na siya ay galing sa Ama, nakita natin, hindi siya gumawa sa ganang kanyang sarili, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos, siya talaga yung sinikap talaga niyang ganapin. Kahit na alam natin Diyos din siya at meron siyang autoridad na ganapin yung ibig sana niyang mangyari, tulad yung napag-aralan po natin. Pero hindi niya po ginawa yun. Kundi, base pa din sa kalooban ng Panginoon. Yun ang kanya pong ginawa. Sa aklat po ng Efeso, hindi ko na po babasahin dahil nabasa na po kanina. Ikinumpara niya ang iglesia sa mag-asawa. Tama po? Na kung paano po yung pagsusunuran ng babae doon sa lalaki, doon sa magkapareha, doon sa mag-asawa, kung paano iniibig ng lalaki yung babae at kung paano ginagampanan ng babae yung pagpapasakot niya doon sa lalaki, ganon yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia. So ginamit lamang niya, mga kapatid, na larawan yung kalagayan ng mag-asawa na may kaayusan, gaya din naman ni Kristo sa iglesia na mayroon pong kaayusan din. Sa Colossians 2, nakalagay po doon na ang ulo ng katawan ay si Kristo. Tama po? Ang katawan ay siya po yung nakaugnay doon sa ulo. Yung ulo ay nakaugnay doon sa katawan. Kung paano kung si Kristo ay nakaugnay sa Ama, ganun dapat yung iglesia o yung katawan ay nakaugnay kay Kristo. Kaya sa ating pong iglesia, sinisikap natin na itong ating iglesia, itong ating munting iglesia, ay talagang tunay nating maiugnay sa Panginoong Hesus. Balikan ko kapatid yung early church, kasi doon ako hahamon, doon sa early church. Wala namang dapat na maging pattern ang mga local churches ngayon, kundi ang early church. Kasi doon po nag-umpisa yung pong magkaroon ng mga mananampalataya. Una, sa group po ng mga apostol, nakita natin, diyan nag-umpisa yung pong iglesia. Tama po? Hanggang sa iniwan ng Panginoon yung atas doon sa mga alagad. Alam natin naman yung Great Commission, hindi ko na isa-isahin yung Great Commission verses. At ganun po yung ginawa, mga kapatid, ng mga alagad. Ipinagpatuloy nila yung ginawa ng Panginoon sa kanila. At itong mga alagad, naging aktibo sila, mga kapatid, na naghayag ng salita ng Diyos sa buong Israel at maging sa labas ng Israel, kung tawagin po natin ay yung mga hentil na mga bansa, mga hentil na mga tao. Mga kapatid, siya din naman na nangyari sa atin ngayon na mga nag-response doon sa Ebanghelyo ng Panginoon according dun sa may Roma chapter 1. Hanggang sa dumating tayo sa Efeso chapter 4 na bukod po sa mga propeta na ginagamit, apostol na mga ginagamit, naglagay na rin po ng mga pastor, mga guro, tama po ba? At mga evangelista. Efeso 4:11. Hanggang mga kapatid, lumawak na lumawak pa yung evangelismo hanggang sa na-covered na ang karamihan po ng mga hentil. At tayo po'y kabilang doon sa mga hentil na nasakop ng salita ng Panginoon. Na ang mga hentil na lokal na iglesia na nag-response sa tunay na turo ng aral ng Panginoon ay sinangkapan ng Espiritu Santo. At ngayon ay ipinagpapatuloy din naman natin kung ano yung ginawa sa early church ay siya namang sinisikap natin gawin din naman ngayon. For summary, yung sinabi ko po
Sa Efeso 1:13, tignan natin. Efeso 1:13. Bago po ako tumalakay dito po sa isang subtopic natin. Sa Efeso 1:13, meron tayong makikitang ganito. Sabi po ay ganito mga kapatid, nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ito palang pinakinggan natin, gaya ng pangangaral ni Pablo sa Efeso, ay siya rin naman pinakinggan natin ngayon, yung pong aral ng katotohanan. Isa naman po yung aral ng katotohanan, yung pong pinangaral ni Cristo, na siya pong sinundan ng mga apostol, na ang ginawa ng apostol na siya rin naman nilang itinuturo sa lahat ng mga iglesia. Yung pong aral ng katotohanan, kasi wala naman pong makapagliligtas ng ating kaluluwa maliban doon sa aral ng katotohanan. At alam natin, narinig natin kanina, kung ang espiritong taglay ng iba ay espiritu ng kabalihan, wala doon kaligtasan. Ang aral ng katotohanan ay naroroon ang kaligtasan. Sabi ng John 16:13, ang buong katotohanan ang ituturo ng Espiritu Santo. So sa pagkatwid, yung aral ng katotohanan naroroon ng kaligtasan. In opposite, kung Espiritu ng kamalian at hindi Espiritu Santo, hindi po bubukal ang aral ng katotohanan kundi aral ng kamalian. Kung ang Espiritu ng kamalian ang nasa kanila, lalabas at lalabas yung aral ng kamalian. Narinig ko kanina doon sa pag-share. Maraming nag-share po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, na mas marami yung sarili nilang interpretasyon ng paliwanag. Minsan nga, kwento, at kung minsan nga, kung sa iba't ibang mga libro ang kanilang ikinopost, na hindi talaga hermeneutical, pero ang nakikita nga natin, lubha silang malalaging puno at matatalino puno dahil nasa mga malalaking grupo at samahan sila . Pero kung hindi talaga tayo guided ng Espiritu Santo, maa-amaze tayo doon sa mga sinasabi at ipinapangaral nila. Pero ang makikita natin mga kapatid ay hermeneutical kaya or hermeneutics kaya. So nakikita natin mga kapatid yung pong karunungan ng tao o kaya ay karunungan ng sanlibutan. At ang nakikita natin malinaw mga kapatid, hindi talaga siya biblical. Kasi kung biblical, mga kapatid, let the Bible interpret to itself ang meaning ng hermeneutics or hermeneutical. Hindi talaga dapat gumagamit or dakupol tayo ng mga other books. Ang sabi ng Isaiah, ang salita ng Panginoon ay kompleto na. Hindi nangangailangan ng kasama. Yun po ang sabi doon sa Isaiah. Pinekli ko lang, hindi siya nangangailangan pa ng kasama. Ba, mga kapatid? Yung po salita ng Diyos ay sapat na. In-emphasis ko lang mga kapatid yun. Kasi ito po ating narinig na aral ng katotohanan, dito po magkakaroon ng kaligtasan. Kung in short, kung yung aral ng kamalian ang nasa karamihan, dahil ang espiritong nasa kanila ay kamalian, walang kaligtasan doon. Kundi mapapahamak yung marami. Alam natin, false gospel leads to perversion of life. Napag-aaralan natin din yun . Or perversion of the gospel leads to perversion of life. Alin doon ang mauna mga kapatid? Alam natin makapagliligaw ng kaluluwa. Bakit na-pervert? Kasi po, yung espiritong nasa kanila ay hindi Espiritu Santo. Ba, mga kapatid? I-relate ko doon sa sinabi ni Kuya Henry kanina, kung papaanong si Jesus ay ipinakita niya ang kanyang pakikipagkaisa sa Ama, gayon din ng dalangin niya sa John 17 na ang kawan o yung iglesia ay maipagkaisa niya sa Ama. Ba, mga kapatid? At naniniwala po ko mga kapatid, yung katotohanan, doon tayo dapat madala sa Ama tulad ni Jesus na lumakad din sa katotohanan. Kaya, liban sa Panginoon, di ba sinabi niya, kinod din niya sabi niya, I am the way,
The truth. The truth. Ang gusto kong emphasis yung truth. The truth. Walang ibang katotohanan pang iba kundi sa Panginoong Hesus mo lang matatagpuan. Tama ba mga kapatid? At kung sa Panginoong Hesus talaga tayo totoong nakaugnay, nandun yung truth. Sabi nga, no one comes to the Father except by me. Kasi siya nga yung truth. Siya yung way. The way, the truth, and the life. Bago yung life, kailangan malaman ba natin yung way? Malaman ba natin yung totoong truth? Totoo na, talaga. Malaman talaga natin sino talaga yung daan at sino talaga yung katotohanan para makaparoon tayo sa Ama. Kaya yung katotohanan, mga kapatid, walang iba si Kristo rin yan eh. Siya yung katotohanan eh. Sabi sa may John 1, siya yung katotohanan. Kunin natin, mga kapatid, sa Dalilyon, sa may John 1, bago mo balikan yung Efeso. Sa may John 1, tignan natin. Si Jesus, siya po yung katotohanan. At ang nais niya, yung iglesia talaga ay lumakad doon sa katotohanan. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa John 1, ay ito. Pagtagaan niyo lang po ako, mga kapatid, ng mga ilang sandali. Sa John 1, mga kapatid, dito po sa may verse 16, ang sabi niya po ay ganito, sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat. Yan ang wika dyan. At biyaya sa biyaya. Yan sabi dyan. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yan naman mga kapatid. Paliwanag po ba yun? Amen. Yung pong biyaya na tinutukoy dyan at katotohanan, ang sabi dyan, ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya tayo po na totoong nasa Panginoon ngayon, we are under of grace. At ang kalagayan natin bilang nasa ilalim po ng biyaya ay nasa ilalim din tayo dapat ng katotohanan. Amen po. Ngayon, balikan po po sandali yung Efeso 1 bago po po i-discuss itong nandito. Efeso 1:13, balikan lang natin. Kinote ko lang po, mga kapatid, na yung katotohanan ay taglay po ng Panginoong Hesus. At bilang tayo tagasunod sa Panginoong Hesus, yung katotohanan yun yung reflection sa atin ngayon, sa mga aral niya na marapat po nating lakaran. Hindi po doon sa mga ibang karunungan o kaalaman na ginagawa na mga libro o mga pahayag ng mga iba na hindi talaga nakasentro doon sa katotohanan, kundi naka-apart lang pero hindi talaga nakasentro. Ay meron mga kapatid. Ang iba ginagamit lang talaga eh. Kumbaga gumagamit din sila ng mga aral at mga turo pero pag ipinaliwanag na sa sarili interpretasyon at mga halimbawa na doon nami-mislead yung marami pong mga nag-aaral ng Biblia. At kanina narinig ko, very dangerous doon po sa isang tagapagturo. Alam mo, isang tagapagturo, kung pwede kang makapagligtas ng milyon-milyon, kung milyon-milyon na nakikinig sa iyo. Ano po? Sa pagpapahayag mo ng katotohanan. Pero kapag meron pong nagturo at nangaral, pwede ka rin makapagpahamak ng milyon-milyon din. Amen ba? Kung mali ang iyong maipagaliwanag. Kaya, naniniwala po ako kapag totoong anak ng Diyos yung mga hayag, marami siyang maliligtas na mga kaluluwa. Dahil marami siyang mapaghahatiran ng katotohanan. Pero kapag po mali ang kanyang aral, dahil mali ang espiritong nasa kanya, marami rin siyang maipapahamak ng mga kaluluwa. Kaya pala sabi ng Santiago, huwag maging guro ang marami sa inyo. Kasi merong malaking kapanganiban kapag po lahat ay nag-desire na maging guro. Ang desire lang niya is mag-preach. Ang desire lang niya is mag-propagate ng salita. Pero kung hindi talaga, mga kapatid, sa totoong aral ng Panginoon, yung misleaded leader or yung misleaded preacher ay magre-resulta ng mga misleaded na maraming mga tagapakinig. Amen po? At yun naman pong mga nasa kanila yung Espiritu ng Panginoon at nasa kanila talaga yung katotohanan,
mas marami silang naisasag ng mga kaluluwa. Pero ito, aminin po natin. Pag totoong mga ngaral at tagapagturo po ng Panginoon, mas maraming aayaw sa iyo. Tulad kay Kristo. Maraming umaayaw sa mga salita ni Kristo dahil masakit sa kanilang daman. Tama po? Tama po. Marami po ang nagagalit sa Kanya sa pagsasabi niya ng katotohanan. Kaya, huwag tayong mag-expect na kapag tayo po'y nagsasabi ng katotohanan o may nangangaral ng katotohanan at tayo po yung nakikinig doon sa ipinapahayag na katotohanan. Mga kapatid, huwag tayong mag-isip na parang ang dating ay tayo ay pinapasakitan. Tama lang po na tayo ay bigyan ng koreksyon o pagtutuwid ng Panginoon dahil hindi pa naman tayo ganoon katuwid at hindi pa naman tayo ganoon kaayos. Simula po sa mga nakatataas hanggang sa mga nakakababa. Bakit ko sinasabi? Hindi ibig sabihin na tayo ay nasa matataas na kalagayan na ay sasabihin natin kaunti na lang yung dapat na reformahin at baguhin. Hindi po. Hindi po. Hindi tayo kagaya ng Panginoong Hesus. Kaya nga, may aral nga po sa Biblia, magsitulad tayo sa Panginoong Hesus. Hindi sa kanyang pagka-Diyos, kundi sa kalagayan ng kanyang katangian na siya ay nagpakita ng halimbawa sa harapan po ng Ama. Hindi pa tayo katulad ng ating Panginoong Hesus. Kahit ipangaral natin na maging katulad tayo ng Panginoong Hesus, hindi po ganun yun. Kahit nangangaral tayo na maging tulad tayo ng Panginoong Hesus, kahit kastado pa natin maipangaral yun, hindi pa rin magiging ganun kaagad ang ating pamumuhay na kagaya sa Panginoong Hesus. Tama po ba? Amen. Yun ay continuously, kumbaga, inaaral natin pare-pareho. Kumbaga ganito, kung araw-araw po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, araw-araw po tayo natututo. At kapag tayo po'y araw-araw na natututo, doon po natin lalong nakikita yung sarili natin. Kung ang lahat ba ng ating natututunan ay nagagawa na ba natin o hindi pa. Pero doon sa mga iba, ang gusto lang po ay magturo, pero kapag siya ay aayain na magturo, like na mga seminar na kagaya ng ganito, pero ayaw niyang umating sa mga ganito, hindi siya karapat-dapat na maging nakapagturo. Amen? Siya po'y after lang na mag-preach. Hindi po siya after na magpakita ng magandang ehemplo na siya po'y nagpapasakop kay Kristo. May mga ganyan po tayong mga manggagawa at mga kasama. Mula pa noon, magpahanggang ngayon, ang desire lang ng iba ay tumayo at maghayag. Tama ba? Tama ba? Amen. Pero kapag sila nga ay yayakaging mag-aral, ayaw nilang mag-aral. Puro sila nagdadahilan. Pero pag siya ay patatayuin mo at bibigyan mo ng bahagi, laging ganado. Pero kapag yayakagin mo siyang mag-aral ng mga seminar, mga convention, sinasabi nilang wala silang panahon, wala silang gano'n. Hindi po karapat-dapat sa pagtuturo yung gano'n. Dahil ang totoong mga ngaral ng Diyos ay nag-aaral din siya. Tama ba, mga kapatid? At kung nag-aaral tayo ng totoo sa pagiging isang nanggagawa, dahil kay kagamitan po ng Panginoon, mga kapatid, ay gagamitin din tayo ng Panginoon sa iba. May mga ganun po, mga kapatid, pero ayaw ng Panginoon yung mga ganoon ang ating pong panularan. Efeso 1:13. Anong nakalagay? Sabi niya, nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Nasa Kanya rin naman, mula na kayo magsisampalataya, ay kayo'y tinaktakan ng Espiritu Santo na ipinangako 14. Na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng ating sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So, klaro dito mga kapatid, doon sa dalawang talatang yun, no? Sa verse 14, na siyang patotoo sa ating mana. Alam natin, hindi naman yung literal na mana lang ito. Yung spiritual na mana, alam natin yan. Hanggang sa ikatutubos ng ating pag-aari ng Diyos sa ikaluluwalhati ng kanyang kaluwalhatian. Alam natin, ito yung ipinapangako ng Panginoon na mahahayag sa mga tunay na mga anak. Ngayon, pero pong tanong dito,
Paano mararating ang kapuspusan ng Panginoong Hesus o paghinog ng buhay espiritual? Ito'y naibigay ko sa akin. Wala agad akong maisulat. Madaling magsulat. Doon sa tanong na paano mararating ang kapuspusan ng Panginoong Hesus. Naisip ko, kaagad sabi ko, parang napakahirap marating ang kapuspusan ng Panginoong Hesus. Lalo na po sa panahon natin ngayon. Tapos narinig ko pa kanina sa Efeso chapter 2 ba yun? Na mayroong tila pader. Tama ba? Doon sa pagitan. Alam niyo po, nung ito'y na i-chat ko sa akin, mga kapatid, hindi ko siya ma-answeran. Yung tanong na ito na, paano mararating ang kapuspusan ng Panginoong Hesus? Paano nga ba? Paano nga ba? Ayun, binalik din sa akin ni Kuya Alex. Hindi ko nga masagutan eh. Paano nga? Paano mararating ang kapuspusan ng Panginoong Hesus o pagkahinog ng buhay sa spiritual? Meron po akong mga pagtalakay ng mga nakaraang pang mga taon about po dito sa paghinog ng buhay spiritual. Meron po akong mga pagtalakay na ganito ng mga series, subject, and lessons dito. Pero nag-a-analyze po ako dito sa tanong na to, mga kapatid, na paano nga ba? Paano nga ba nakarating natin yung kapuspusan ng Panginoong Hesus at yung pagkahinog ng buhay espiritual? Lalo na sa panahon natin ngayon. Dito po sa may Efeso chapter 4, dito po yung kinuha eh. Sa 4, 12 and 13. Ang sabi po ay ganito, sa ikasasakdal ng mga banal. Ito yung gusto ng Diyos na mangyari talaga sa iglesia. Yung maging sakdal ang mga banal. Sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Pagdating sa 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Yung lalim ng ating pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, yung maturity, yung paglago na totoo. Hanggang sa sukat ng pangangatawan, ayun, ng kapuspusan ni Kristo. Ang nais ng Panginoon doon po sa kawan, sa atin, sa katawan, pagkaroon tayo ng kapuspusan ni Kristo. Alam niyo po, yung isang sagot ko lang na nakita, kapag totoong connected yung katawan doon sa ulo, naniniwala po kung mararating natin ang kapuspusan ni Kristo. Kasi kung hiwalay tayo sa Panginoong Hesus, hindi natin mararating yung kapuspusan ni Kristo. So sa may John 15, masyado na palasak na talata po ito. Ang sabi ng talata diyan, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya kung ang isang katawan ay hiwalay po sa ulo, hiwalay tayo sa Panginoon, wala din po tayong magagawa. Tama po. Pero kung bilang tayo po'y nasa katawan at connected tayo doon sa ulo, sa Panginoong Hesus, doon po naniniwala ko kung tuloy-tuloy lang tayo, dire-diretso lang tayo, na pinag-aaralan ng aral ng Panginoon at pinagsisikapan po natin sundin ito, naniniwala po kung mararating din natin ang buong kapuspusan ni Kristo. Amen. Kasi alam ko ganito eh, pag tayo ay tuloy-tuloy at nagsisikap tayong sumunod kahit na parang nahihirapan tayong sumunod pero hindi natin disregard yung aral ng Panginoon, kundi pinagsisikapan natin talagang sumunod. Unti-unti makukuha natin mapuspos tayo ng Kristo. Pero kung nire-reject, ino-oppose natin yung salita ng Diyos, diyan tayo mag-uumpisa, hindi talaga natin mararating na tayo ay magarating sa kapuspusan ni Kristo. Yung fullness of Christ sa English na sinasabi. Kung baga ganito kapatid, sa panahon kasi ni Kristo,
Tanging yung mga alagad lang ang hindi nagre-reject sa kanya. Merong isang nag-reject si Judas, pero nakita natin yung consequences. Pero po yung mga alagad na natira, mga kapatid, hindi pa naman sila ganoong kalakas at katapat nung kasama nila ang Panginoong Hesus. Patunay si Peter, nakikita natin mga kapatid, siya ay nangangako pero hindi niya nagawa ang kanyang pangako nung una. Tama ba? Nagawa tayo? Amen. Hindi pa ganoon ka-matured yung kanyang mga alagad kahit nakasama pa nila ang Panginoong Hesus. Pero di ba dapat kasama na nila ang Panginoong Hesus? Literally, talagang kasama nila ang Panginoong Hesus. Bukod dun sa salita, ay talagang kitang-kita nila na ang Panginoong Hesus ay kasama nila. At sinasanay sila. At tinuturuan sila. Dalawa eh. Tinuturuan sila. Sinasanay sila. Di ba dapat mga kapatid, nakita natin, mabilis ka agad yung kanila pong paglago, yung kanilang reformasyon. Pero nakita natin sa Biblia, hindi pala ganoon. Eh, may mga kapatid, mayroong Espiritu Santo. Tama po. Tama po. Doon lang sa time na umakyat ang Panginoon sa aklat ng mga gawa, mga kapatid, ay nangako na isusugod yung Espiritu Santo at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo bilang sila mga saksi ay kikilo sa kanila. Nandiyan ba tayo nakakapatid? So nakita ko po doon, nakakapatid na minamahal, yung pong Espiritu Santo na talagang makapasa atin, siya rin po yung tutulong para marating natin ang buong kapuspusan ni Kristo. Ito i-shortcut ko, mga kapatid. Nung kasama na mga alagad ang Panginoong Hesus, napuspos pa silang lahat kagad? Hindi po. Pero papasahin mo aklat ng mga gawa, chapter 1, chapter 2, hanggang chapter 4, kung makikita natin. Doon sa arrangement, makikita natin. Doon pa lamang totoong napuspos ng kapangyarihan yung mga naunang Kristiyano ng mga panahon yun. Nandiyan ba tayo, mga kapatid? Nandiyan ba tayo? Yung mission ng Holy Spirit, mga kapatid, at mission po ng ating Panginoon Jesucristo, gumawa sila as one. Amen ba? According doon sa kalooban din ng Ama. Meron tayong mababasa sa John 16 kung paano si Jesus, hindi niya ginawa ang sariling kalooban niya, bagamat pwede niyang gawin, kundi ang kalooban pa rin ng Ama. Ang Holy Spirit nagsabi rin, hindi magsasalita ang Espiritu kung hindi mula sa sinabi ng Ama. Nandiyan ba tayo, kapatid? Kung ano rin yung sasabihin ng Espiritu, ng Ama rather, kung ano lang din yung ipaalam ng Ama, yun lang din ang sasabihin ng Espiritu Santo. Nandiyan ba tayo, mga kapatid? Meron din silang harmonious. Nandiyan ba tayo, mga kapatid? Nagpipray ako, sabi ko, Lord, ito ang tagal na namin na pag-aaralan to, siguro ko itong temang ito, kung hindi twice, thrice na. Sa aking bilang lang na. Yung isang subject ito, dito rin tinalakal ito. Yung isang, pero pa yung sinasabi ni Kuya Henry na may mga kasama pa tayong iba dati. Hindi ko ilang beses na encounter ito, pero para bang ang dating sa akin, parang bago pa ulit yung aral. Kasi yung season ng church ngayon, napakahirap ng isang iglesia ngayon ay makarating sa kapuspusan ni Kristo o makarating doon sa paghinot ng buhay spiritual. Yung po ang aking nakikita. Pero pag po tayo connected kay Kristo at tayo totoong nasa kapan ng Espiritu Santo, hindi na po magiging mahirap na tayo po ay makarating doon sa paghinot po ng spiritual. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na kahit matalino at marunong ang isang Kristiyano, hindi pa rin na kayang pahinugin ang buhay niya kung wala yung Espiritu Santo? Amen. Kahit na siya ay pinakamataas pa ang kanyang katungkulan at posisyon at pinakamataas pa ang kanyang karunungan at kalaman, yung sinasabi natin, cover to cover, talagang pinalitiwagan nila, kaya sinasabi nila, nabasa ko na to na kung ilang beses, kasi may narinig din ako na nakangaralan ganun eh. Nabasa ko na to na kung ilang beses. Mga kapatid, sinasabi niya,
Ilang beses mo nang nabasa yung salita ng Panginoon? Enough ba na mabasa mo ang buong Biblia? Enough ba na ang salita ng Diyos ay maipangaral natin, mga kapatid? Enough ba yun? Para tayo po'y makarating sa sinasabing paghilot ng ating buhay spiritual, hindi enough kung wala yung Espiritong sumasa atin. Hindi pala natin kayang makarating sa paghilot ng ating buhay spiritual without the Holy Spirit. Ang sabi ng St. Gabriel, a body without spirit is dead. Amen ba? In opposite, a body with the spirit, alam natin, is alive. Ang katawan na walang espiritu ay patay. At ang katawan na espiritu, santo, ay buhay. Amen po. Nandiyan ba tayo? Amen. Sa may John 6, pagtagaan niyo po ako. 6:63. Loobin kung ito po yung verse. John 6:63. Ang sabi po ay ganito, mga kapatid. Ito nga. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Tumingin tayo. Tumingin po kayo. Hindi tayo spiritually mabubuhay kung wala yung Espiritu Santo. Nandiyan ba tayo? Katulad din ng Espiritu sa isang katawan. Kung wala yung Espiritu ng taong iyon, ang tawag natin ay patay. Nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? I-divert ko sa spiritual. Ganyan din eh. Sabi kasi ng Roma, ang inyong Espiritu, kasama ng Espiritu Santo, ay nagpapatotoo na kayo'y mga anak ng Diyos. Amen ba kapatid? So hindi tayo magiging anak ng Diyos kung yung Espiritu lang natin, wala yung Espiritu Santo nasa sa atin. Imposible tayong maging anak ng Diyos. Imposible. At imposible po tayong makarating doon sa paghinog ng ating kaluluwa kung yung sarili lang natin na Espiritu at wala yung Espiritong sasama sa atin na mapapatunay na tayo anak ng Diyos. Wala po tayong magagawa. Kaya sabi ko, Panginoon, ito po, alam ko na itong temang ito. Alam ko na po itong subject na ito. Pero hindi pala ibig sabihin, alam mo na, ay okay na. Hindi po. Hindi po. Hindi po pala. At hindi po dapat na magmayabang kahit kasino pa man dito po sa atin, mga kapatid, kung wala ang pagsama ng Espiritu Santo, no way ka pa rin. Kasi yung Holy Spirit, tama yung sinabi kanina sa John 16, yung 14, na yung Espiritu Santo, siya yung may kapangyarihan magudyok. Tama ba mga kapatid? Hindi tayo mga kapatid makaka-experience na mag-guilty. Hindi tayo makaka-experience mga kapatid na makaramdam ng guiltness kung yung sariling espiritu mo lang. Dahil yung naman natin, ang gusto niya, yung mga bagay na ayon sa laman. Pero yung Holy Spirit, kung totoo siya nasa atin, hindi siya papayag na tayo kanyang konsentihin. Amen. Ang laman ay konsentidor at ang Espiritu Santo ay hindi siya mamumonsenti. Kaya kapag nakakarinig ka ng pangangaral na pangungusinte, hindi Espiritu Santo yan. Dahil pumapatay ng kaluluwa ang mga ganyan. Amen po. Pero kapag po nakapangtatabak, nakapagtutuwid, tila nakapananakit at ang laman, ang sinasaktan, naturalan. Dahil ang gusto ng Bible, Roma 8, yung kaluluwa ang buhayin. Amen. Yung katawan ang patayin. That is Roma 8:13. Hindi natin kayang patayin yung ating dati kung wala yung Espiritu Santo talagang totoong makakasama natin. Nakikita ko din yung sarili ko na hindi pa talaga. Sabi ko yung kapuspusan. Ilang years na ako sa ministry. Tagal ko na sa ministry. Pero may mga nakikita pa din ako, sabi ko parang napakalayo ko pa din. Napakalayo ko pa din. Pero ano nga mga kapatid? Mas maganda na yung ikaw ay magpakumbaba kaysa naman yung ikaw ay magmataas na wala ka naman dapat na ikataas. Mamaya, Logan, nakamadaanan ko yun. Yung Holy Spirit, siya yung tanging susi.
Mahirap po nating marating yung kapuspusan ni Kristo o yung pagkahinok ng ating buhay spiritual kung solo flight ka lang. Kaya minsan may mga manggagawa tayo dito. Encourage ko sa inyo huwag tayong mahiya kung ilang beses tayong na-fall ang pakita sa kamay, baka nakarala sa bumagsak. Kita mo ako lang. Pakita sa ako kamay. Pero kasi pagbagsak, hindi mo nakikita sa katawan, always present yung katawan, but spiritually declining. 1 Corinthians 10 verse 12. Nakatayo yung katawan, nakatayo yung physical kasi nagpipreach, kasi nakangaral, kasi umaten. Pero deep inside, nakabagsak yung kanyang spiritual. Amen po? Amen. Kumakanta, tumutugtog dito, ang gandang kumanta. Hindi yung tumutugtog dito, kumanta yung sinasabihan ko. Hindi tayo naman manunod ko. Ang iba, ang gagaling din nilang mangaral, magturo, tama ba kapatid? Ang galing nilang humaral, mga kapatid. Pero spiritually, nakakaramdam sila na matinding struggle ng buhay nila. Nagpipreach sila, umakanta sila, nagtututog sila, nag-minister sila about doon sa gift ng mga spirit. Pero tignan mo yung kalooban nila, hindi talaga sila totally basta gift ang nandoon sa kanila. Kaya hindi dapat tayo ma-frustrate kung tayo ay palaging bumabagsak. Hindi mo alam mga kapatid. Tinitignan ng Panginoon kung yung Espiritu Santo na ba ay pahahalagahan natin o ipagsasawalang halaga. Kasi minsan tayo, pag marunong na tayo, may depende tayo sa karunungan at kagalingan natin at kahusayan natin na, ba? At nakakalimutan na natin mag-analyze ng sarili, nakakalimutan na natin mag-bow down sa Panginoon. Tama po? At ang akala natin, check lahat dahil magaling tayo, mahusay tayo, matalino tayo, matagal na tayo, hindi mo alam ang dami pala nating edit sa buhay pala natin. Kung titignan natin kung magbaback-check tayo, hindi sa gifts, hindi sa talent, kung dito sa behavior natin, kung magbaback-check tayo, sasabihin mo, hindi pa ako pasado. Amen? Amen. Amen? Amen. Mahirap mag-back-check ang isang taong full of accomplishment, full of achievement, laging napupuri, laging nasa unahan. Palagi siyang nasasabihang magaling para bang wala nang re-report ang ika sa kanya. Hindi mo alam na tumutubo sa kanya yung pag-aalsak ng kanyang laman at makakalimutan niya na meron siyang assignment. Kung magbaback-check tayo mga kapatid, baka kulang pa yung ating mga performances. Tama ba? Amen. Sa mga nagiging utang natin sa Panginoon. Salamat kay Lord. Salamat din dahil ginagamit na kami na si Kuya Henry. Marami na tayo kasi pinagdaan. Yan, kami nila Kuya Alex. Yun ang mga halos naulo pa nga sa akin. Tagal na natin, mga kapatid. Tagal na natin. Kaya, yung pagbagsak na naranasan natin before at patuloy tayo bumabagsak pa rin, may lesson sa atin yun. May lesson sa atin yun. At nahahabag ang Panginoon sa umaamin kapag siya'y bumabagsak. Kaysa, bumabagsak ka na nga, nagmamalaki ka pa. Diyan nagagalit ang Panginoon. Kung may Espiritu Santo tayo totoo mga kapatid, kahit ilang beses tayo bumagsak sa kasalanan, pero dinadagukan natin pilit ang ating mga dibdib. Tayo ay konsensyado at gusto natin talagang maayos ang ating pagkataong panoob. Hindi yung talino, hindi yung husay, hindi yung galing kasi okay ka na yan eh. Kung magpapacheck ka nga, ang daming ating mga shortcomings, mga weaknesses, at marami tayong mga kinahuhulugan at kinababagsakan, hindi lang natin alam ng kasama natin dahil ang galing natin magtago. Kung magbaback-check talaga tayo, sasabihin ko ninyo, baka umagrehin kayo sa akin. Baka hindi pa ako nakakarating sa paglago o baka hindi pa ako nakakaakyat doon sa paglago. Eh, may ba mga kapatid? Baka ngayon pala mag-uumpisa kung papaano talaga tayong mag-step up doon sa paglago. Ako nakita ko yung sarili ko. Hindi ko ikukumpara yung sarili ko sa iyo. Kasi may kanya-kanya tayong pagsasalamin sa ating mga sarili. At hindi ko naman sinasabi ko, pinasasakay mo lang kami o tila magagat sa self-pity ka sa amin. Ano makukuha ko kung may mag-self-pity sa'yo? Tama ba? May makukuha ba ako sa'yo?
Wala ka rin makukuha sa akin. Ang gusto ko lang tignan natin dito, sino sa atin ngayon? Meron ba magtataas na kami ngayon? Kung ngayon tayo magtatanong sa tanong na to, nangyayari na ba sa atin yung paghinog ng ating buhay spiritual? Hinog ka na ba? Tingnan mo. Di wala mo sabi. Di ba? Mayabang lang yung magsasabi na hinog ka na ngayon. May nagsasabi, hinog na rosy ka. Alam nilang mayroong workers conference, mayroong workers convention, pero wala. Ang inuuna, paghahanap pera. Huwag kang magsabing nangihinog ka. Baka bulaklak ka pa, baka talulot ka lang, baka bubot ka pa, baka hilaw ka pa. Nanda ba tayo? Ang iba kasi, ang lakas nilang mag-comment minsan doon sa mga nagtuturot na kangaral. Lalo na kapag nadadaanan sila. Hindi naman kanila yan eh. Aral ng Diyos yun eh. At ang katotohanan pag ipinangaral, masakit. Pero pag ang mali, ang ipinangaral, masarap. Masarap yung mali. Dahil yung mali, hindi ka babanggain yan. Aayunan ka pa dyan. 2 Timothy chapter 4, 3 up to 4. Yung magaling na aral, i-reread mo. Hahanap ka ng mga guro na ipinangaral ay ayon sa iyong masasamang pitak at ibabaling sa kathak ang katotohanan. Amen. Nagano ba tayo? Ang daming ganyan ngayon. Paano po pakakarating sa kapuspusan ni Kristo kung mas marami yung mga gurong na mga ganyan? Hindi ko rin sasabihin ako'y gurong totoong-totoo na. Hindi ko naman masabing ganun. Dahil marami rin po kung mga nagagawa pa, makapagkukulang. Pero dito, nakita-kita natin mga kapatid. Sabi ko sa inyo kanina, kung maraming naliligtas yung mga totoong tagapagturo, maraming maiimpreno yung mga maling tagapagturo. Kaya sa church natin, bago po magalit yung sino man, doon sa mga nagtuturo ng nangangaral, tingnan mo yung ipinangangaral na ba, nasa Biblia pa, wala. Kung nasa Biblia, hindi kanya yun! Sa Diyos yun! Amen! At ang gusto ng Diyos, maayos tayo, kasi hindi pa nga tayo ayos. At kung ayos na tayo, hindi ka na masasaktan. Bakit? Dahil nakapag-ayos ka na, kaya ka lang nasasaktan, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpapakaayos. Hindi pa rin tayo nakapagpapayos. Sa inyo ba, mga kapatid? Every time nag-aaral tayo ng katotohanan, meron bang natataas sa atin? Amen! Kasi totoo na ng Diyos. At kung ikaw niya sasaktan, ibig sabihin, meron bang dapat na gawin ka sa iyong sarili. Tama ba, mga kapatid? Kasi hindi pa tayo ayos. Normal lang na tayo masaktan para tayo ay maayos. Kasi kung hindi ka na nasasaktan, ang ibig sabihin, hinog ka na. Hindi mo na kailangan itong subject na to. Hinog ka na eh. At kung totoong hinog ka, bakit wala ka dito? Inuuna mo yung trabaho, inuuna mo yung mga ibang bagay, nagdadahilan ka ng maraming bagay. Tapos pag uupo ka diyan, nakarinig ka ng mga aral na hindi mo gusto. Galit ka doon sa pastor, galit ka doon sa pagturo, hindi ka nagagalit sa sarili mo. Nakikita mo yung pinangangaral niya, pero hindi mo nakikita yung sarili mo. Ang dami nating mga ganito, nakakapatid na mga kasama. Gusto ko rin ibilang yung sarili ko, kasi ako, naging makatiring kasi ang tenga ko dati eh. Na kapag nakakarinig ako ng mga saway, ng mga paalaala, na hindi ko naiintindihan dati, ang pinaiiral ko, damdamin ko, hindi yung unawa ko, ang dating sa akin, pinatatamaan ako, ang dating sa akin, walang pag-ibig ko, nagsasalita ko. Kung aaralin mo totoo yung Biblia, kung titignan mo mabuti yung Biblia, parang walang pag-ibig yung Biblia, ay masasaktan ka, hindi mo alam, sinisingyo ng Diyos, yung kaguluhan natin. Nagkaroon na masaktan niya yung laman natin, dahil yung laman natin, ang nagpapahamak sa atin. At ang gusto ng Diyos, patabak niya yung laman natin para mabuhay ang kaluluwa natin. Amen. Maraming ibang ganyan. Ang pinangangaral, masarap sa lamang, kaya tinan mo, doon ang bilang sa atin. Aanihin natin na marami, kung bulok naman. Aanihin mo isang tiknis na kamatis, kung mayroong bulok dyan, hindi tinatanggal yung bulok, isama pa rin yung bulok, mabubulok tayong lahat. Because of toleration. Hindi po magagalit. Because of toleration. Prayer ko kay Kuya Henry, pahabain pa ng Diyos siguro. Doon sa mga leaders po natin, mga senior na. Yan sila Kuya Steve, yan yung makaka-close ko din yung lagi mga kasama ko. Binibiro ko sila, talungin mo sila. At tatandaan nyo na. Pero tuwang-tuwa ako pag makikita ko sila. Niloloko ko nga isang kapatid, sabi ko mga bata namin puro senior na. Kabila ni Kuya Henry ang bata din. Saka si Mark. Si Mark, yung isang kasama namin,
Ayan. Oh, ay mga kasama natin pasok dito, mga senior niya. Tapos, kamot ulo pa, sakit ulo pa. No? Bakit? No? Ginagawa na nila yung patungkulan nila, pagdating pa ng huli, nakagalit pa yung mga kapatiran sa kanila. Kung tatanungin mo sila, kung meron sila makitang aral sa bigla, kung pwede ba tumalikod yung mga leader, kung meron kang verse ganun, baka nga i-coach yun eh. Hindi lang maka-trust yung mga nagtuturo ng nangangaral. Dahil kung aatras at tatalikod sila, sino ba gagamitin ng Diyos para maghanap ng katotohanan? Ano ba? At salamat. Ako'y gusto ko rin magpasalamat. Gaya ng sinasabi ni Kuya Henry, kila Brother Marcy. Sila Brother Marcy, yung malimit natin hindi nakakasama. Alam mo, kahit gusto nila, sila mag-asawa, nila Brother Marcy at Sir Gemma, hindi tayo parang-parang ng sitwasyon eh. Isa lang yabang natin eh. Di palagi tayong presente eh. Hindi natin alam kung anong kalagayan ng iba. Hindi natin alam ang dinadaanan nila. Hindi natin, tayo, maswerte tayo, palagi tayong naroroon at nakakagawa ng paraan. Tama ba? Hindi natin alam kasi minsan yung pinagdadaanan ng iba nating makakasama. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi na sila mag-e-effort. Kaya naman mag-e-effort pa rin. Tama ba? Nakakapatid. Kasi dito sa church natin, ako nakita ko din Kuya Henry, hindi ko siya tinataas. Wala naman siyang karapatang itaas. Dahil naman natin, hindi naman tayo dapat magtaas ang sarili natin. Ito yan eh. Yung pwede natin maitulong at magawa kung tayo totoong mga magkakapatid. At kung tayo totoong nag-aaral ng kapuspusan ni Kristo. Sabi nga dyan sa Biblia, alam mo, para magawa mo yan, dapat mayroong love. Malimit natin binabasa, Efeso 2, Efeso 4, nandun palagi yung love. Tama po? Hindi mo siya magagawa. Kung yung Holy Spirit ay totoong nasa atin, hindi yung love of the flesh, hindi yun. Hindi yung pagmamalasakit natin sa kanilang katawan at mga bulsa, hindi po yun. Yung kinoconcern natin, yung kaluluwa ng tao. Hindi ba nakakapatid? Yung kaluluwa ng tao, yun yung kinoconcern natin. Ano ba tayo? Wala lang kami nakitang verse dito eh. Nang huminto, tumigil na lang eh. Alam mo yung nagtuturo, pinakamarami silang kaaway. Pag magturo ka ng tama, pinakamarami siyang kaaway. Tama ba? Tama ba? Sa mga makalaman ng mga nakikinig yan. Pero pinakamarami rin siyang kakampi sa mga maka-spiritual na totoong nag-aaral na salita ng Diyos. Ayan ba? May nagsabing isang kapatiran ganito. Sabi niya, mas gusto namin yung salita ng Diyos na nakatatabak kaysa naman yung salita na nakapagpapasaya. Sabi ko, bakit po? Kasi meron pong mga magagaling magturo, nakapagpapasaya lang, nakapag-lift up, ang ligaligay namin palakpak dito, sayo dito, pero wala namang nare-remove sa buhay namin. Amen! Mas gusto namin yung sasaktan kami, nabataba kami dahil doon nila nakikita, meron pa pala kaming ganyan, meron pa pala kaming ganyan, akala kasi namin wala na, kasi matalino na kami, kasi magaling na kami, kasi mahusay na kami. Mas nare-realize doon nila na kapag sila ay nadadaanan ng pangalaala, ng mga pagsansala, ng mga pagsaway, kasi mas namumove sila at mas nakikita nila na mas marami pa palang aayusin sa kanila. Amen po ba? Nakakapatid? Hindi ko ba alam kung ate kayo. Pag ikaw ay napakatalino mo na sa salita ng Diyos, marami kang aayusin. Marami kang alam eh. Dahil hindi lahat ng alam mo ay sasagawa na. Tama ba? Amen. Kung marami kang achievement and accomplishment, kung itunuturing mo achievement and accomplishment yung lahat ng ginagawa mo, mas marami kang aayusin. Bakit? Ang dami pumupuri sa'yo. Ang dami talagang halos sumasaludo sa'yo. Ang daming minsan ay parang umiidolo sa'yo. Ang dami mong mga babaguhin sa sarili mo para hindi ka magmalaki, hindi ka magmataas, hindi yung titignan mo yung sarili mo ay parang higit ka sa iba. May kapatid. Kaya hindi rin pala maganda yung ang dami mong mga nagawa, ang dami mong kung yun ang iyong titignan. Mag-back-check tayo. Amen? Amen. Pag nag-back-check tayo, yun po yung self-searching natin, mga kapatid. Self-analyzation, self-observation. At hindi po yan ino-obserbahan sa time na ikay gumaganap ng iyong mga katungkulan mo kanyan. Pag ikaw ay nag-iisa, doon tayo mag-bow down, doon tayo mag-pray sa isang sulong. Ba, mga kapatid? At doon i-reveal ng Diyos kung ano yung kulang pa, kung ano yung parang wala pa, at kung ano yung dapat pa natin inagdat. Ayan po.
Kuya Henry, salamat Kay Lord. sa Panginoon. Kasi yung araw na dinadaan natin mga kapatid, yun naman talaga dapat ang daanan natin. No one can please everybody. Amen? Amen. All listeners, may please natin, hindi po totoo yun. Kasi meron pong naandyan dyan, mga kapatid, hindi naman talaga spiritual, kundi ang gusto niya sa laman. At ang sabi ng 1 John chapter 2, hindi mananatili yan sa loob. Lalabas at lalabas yan. Kahit anong pilit natin niyang ipanatili sa loob, kung siya ay lalabas, ay mahahayag na hindi talaga sila sa atin. Amen? Amen. Dahil hindi Espiritu ng Diyos ang nananahan sa Kanya. Kasi kung Espiritu ng Diyos ang nananahan sa Kanya, kahit anong sakit ng salita ng Diyos sa ikatutuwid ay mananatili siya. Amen? Pero bakit siya aalis at i-comment niya ang salita ng Diyos at i-comment niya ang mga ginagamit na lingkod ng Panginoon? Dahil ang gusto niya, ipapatuloy niya yung kanyang mga hindi tama na nagagawa sa kanilang pupuntahan at mga nilipatan. Diba kayo mga kapatid? At kung ating susubaybayan yung mga chapters ng mga buhay nila, makikita natin mga kapatid, hindi naman talaga patungo sa kabanalan, kundi nagbabanal-banalan. Yan yung nakalagay sa 2 Timothy chapter 3 na sinasabing may anyo ng kabanalan. Pero sa huli, nahahayag na hindi naman din talaga sila sa Panginoon. Nakukunwarian. Amen po. Pero hindi naman din pala talaga sila totoo. Unlike dun sa sinasabi ng 2 Corinthians chapter 11, nagpo-profess sila na sila'y nasa kaliwanagan. Pero kaya sila ng mga anghel na nakukunwari nasa liwanag. Amen. Pero ang totoo nun mga kapatid, taga-dilim talaga sila. Magaling silang artist. Bakit? Mga kapatid, kaya nilang mag-portray na akala mo'y totoo. At kung hindi tayo marunong mag-discern ng totoo, makukuha ka nila. Tama po? Amen. Minsan yan, nasasabi natin, sila yata talaga yung totoo kasi nagagawa nila yung ganito. Ang hindi mo lang alam, nakmaskra lang yan para makapagdaya ng marami. Amen. Nandiyan pa tayo. Pero kung meron tayong Holy Spirit, meron tayong wisdom, meron tayong discernment. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 1, titignan muna natin, susuriin muna natin mabuti kung sila ba ay sa Diyos o hindi. Hindi natin makakalayo kung yung Holy Spirit ay wala sa atin. Dahil kapag ang Holy Spirit na sa atin, doon lang natin magagawa na makapagsiyasat kung totoo ba kapatiran natin ito o hindi. Minsan nga, tinutulungan na tayo ng Diyos eh. Dahil nahihirapan tayong mag-discern, ang Diyos na ang naglalantad ng ginagawa ng iba at inilalabas na rin. Eh, mga kapatid? Nandiyan ba tayo? Pero kami pag-uusap ni Kuya Steve ng mga kamakailan lang eh. Pero hindi ko nababanggitin. Hindi na siya nahihirapang mag-alis ng kapatiran. Yung kapatiran na ang napapaalam na umalis. Nung sabi ko kay Kuya Steve, ayaw mo, no? Di mo na i-execute yung power and authority mo. Na mag-dispelo, sarili na nilang, dinispelo nila. At pa bakit? Bakit nila dinidispelo ang sarili nila? Alam naman nila yung ginagawa nila eh. Nandiyan ba tayo? At tinutulungan tayo ng Diyos dyan kasi ang gusto ng Diyos na i-promote sa church ay yung pong improvement, development, changes. Tama ba kapatid? At hindi pa tayo ganun. Yun ay tuloy-tuloy na natin ginagawa hanggang tayo'y marating natin ang kapuspusan ni Kristo, marating natin yung pagkahinot ng ating buhay spiritual. Hanggat hindi po natin nire-reject yung aral na tama, patuloy tayo maaayos sa pababago. Amen? Amen. Pero kahit maliit na turong, maliit na aral, nire-reject, inuupos natin, lalong hindi mo tatanggapin yung pinakamalaking aral. Amen? Amen. Yung maliit niya, gagalit ka eh. Ginagawa na yung aral na sa tingin mo, talagang babangga, sasagbok sa atin. Lalong i-disregard mo yun. Kaya tama yung 1 John 2:19, mga kapatid. Mahahayag din, kahit kasi napupunwari ng dito sa loob, mahahayag din na iyan ay lalabas din. Kahit anong pilit ang gawin natin sa kaluluwang iyan, hindi yan ipapanatili ng Diyos kung hindi yan Kanya. Tinutulungan tayo ng Diyos sa totoo lang. Huwag tayong magagalit kung minsan nangangaral ng pastor na kahit ilan ang natira. Sa totoo yun, masakit sa dibdib ng pastor pag sinasabi yun.
Hindi naman ibig sabihin na dalawa na lang, tatlo na lang ang Paspasin na makila. Ano ba natin. kayo? Hindi yun ang ibig sabihin ng mga nagtuturo dito. Ang ibig nila sabihin, aanuhin natin yung napakarami nga natin, impyerno naman tayong lahat. Dahil hindi naman naputol yung mga sungay, yung mga pakpak, yung mga kukong yung mga dilang sama-sama, hindi naputol. Ang ina-expect ng Diyos na papasok sa langit ay tupad. Nakikita ng Panginoon ay dragon. Nandiyan ba tayo? So, hindi po applicable, mga kapatid. Hindi po applicable kung gano'n. Kaya sa church natin, mga kapatid, pasalamat po tayo na may mga ginagamit na instrumento po ang Diyos. Ako, hindi po sa kapag-ibabawan na, ang una kong ipinag-pray, yung kapwa ko leader. Hindi ko lang alam kung yung mga leader dito, pinag-pray din yung kapwa nila mga leader. O baka yung mga ka-close lang nila ng mga leader na pinag-pray nila. Meron pa ba tayong gano'n? Na kapag hindi nila masyadong ka-close, hindi nila pinag-pray. May sabi nilalaki na ganito Doon, ipinapadalaki ko po si ganito. Nakaka-30 minutes na, di pa sa tumitig na sa pag-pray to sa pastor na yun. Meron namang ipinag-pray na yun sa pastor na isa. Wala pang isang minuto. Dinaan lang doon nadaan lang yung pangalan. Hindi mo lang niya. Meron pa bang gano'n sa atin, mga kapatid? Ako, dami ko nakikita dito mga senior men, mga kasama ko, mga pastor dito. Pinag-pray ko rin po sila na mababa pa ang buhay. Sana pray ko rin ako. Mababa pa. Tapos dumating pa tayo talaga sa mga tagpo na kahit medyo mahihina na ang katawan natin, hanggang sa naaabot pa na nakas natin makapagpatuloy pa rin tayo. Napakasaytig na. Tapos yung mga bagong sisipol na mga kapatid natin, mga manggagawa, na sa tingin natin ngayon, ang dami na na pinababagsakan. Sana tignan naman natin yung mga ginagamit ng Diyos na mga inspirasyon para tayo magpatuloy. Hindi ko sinasabing sila ating kopya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kumbaga, mag-step up din naman itong mga susunod na mga henerasyon. Amen ba? Amen ba? Sinabi ni Kuya Henry kanina, hindi naman habang panahon. Ang mga nagtuturo sa atin ay buhay. Darating yung panahon. Magugulat ka na lang, tukulin na yung kapakiran ka. Tapos wala pang successor na matuturo ng totoo sa iglesia yun. Tapos darating pa na ang magtuturo sa mga huling araw ay puro mga gurong ayon sa laman ng ituturo. Masisira ang church. Ano po? Makukontaminate ang church. Wala pa nga yung one world religion nakikita natin, mga kapatid ang dami na pong nasisira kaluluwa. Ano ba? Lalo na po kapag ito ay talagang totally planchado na. Ngayon nga, napuporma-porma na sila Lalo na kapag totoong yan ay naandyan na. Naman, mga kapatid, hindi na po natin kayang pigilan ito. Ang makakapigil na lang sa ganito, ang nakakasala na lamang sa ganito, yung mga totoong mag-Espiritu Santo. Dahil hindi sila patatangay at paaayon doon po sa mga masasamang pita ng laman. Po, mga kapatid, sa Panginoon. Sa Sambales, ang tanda na ni Brother Masik, ilan taon na? Kanina. Ilan taon na po kayo? Wala ka nang ipin Ako naman, wala na akong buhok. Minatanong sa akin isang kapatiran, ikaw ba, Brother Edwin, magsisenior ka na? Huwag naman gano'n. Kung aking magsisenior na mauna ito, Pebrero ito, November, birthday ko lang. Pinatanong sa akin, sabi na, magsisenior ka na? Kung ang aking mga katropa, mga kasama, senior na, parang bang naliliya sa senior, kung iilan na lang yung buhok na nakikita ninyo ang inyong turing ni senior, mauuna po sa akin si Kuya Ren. Pebrero po yan. Kaya nga ganyan niya, Pebrero yan Wala akong masamang buwan at masamang araw, ba't kayo makawa? Amen. Marami tayong mga leaders po dito, medyo pinasasaya ko lang po ng konti yung puso natin. Pero, ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, talagang marating natin yung pagbinog ng ating buhay spiritual. Meron po akong naisulat dito, pero itadaan ko lang, parang ipapasara ko lang. Kasi narinig na po natin ng mga nakaraan, ng mga nagdaan. Pero hindi naman po masamang i-repeat yung ibang mga details lang. Okay. Ang sabi po, ito pamilyar ba tayo para tayo ay makarating sa kapuspusan ni Kristo at makaranas tayo, mga kapatid, ng pag-inog ng ating buhay spiritual,
Hindi ko po alam kung sasang-ayon kayo. Ang una, naililista ko po dito, una, pagmalasakitan natin ang ating sariling kaluluwa. Ang taong hindi po totoong nagmamalasakit sa kanyang sariling kaluluwa, hindi mo tatrabahuhin yung pangangailangan mong spiritual. Tama ba natin? Tanging ang mga spiritual man ang mag-aabala sa kanyang sariling kaluluwa. Kung tayo ay natural man or worldly man, hindi mo tatrabahuhin yung pag-aayos ng iyong kaluluwa. Amen po? Nagpo po ba kayo? Amen. Dapat ma-sure natin na tayo ay spiritual man para ang kontinyan mo, yung pang-spiritual na kailangan ng iyong kaluluwa. Kasi yung natural man, yung worldly man, hindi yung pang-kaluluwa ang kanilang pinagpupulyagihan. Kaya sa church natin, madali mong masilip eh. Worker daw siya, tagapagturo daw siya, makakagano siya. Pero ang kanyang focus and attention ay mas marami sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa asawa, sa pamilya. Tulad ng sinasabi ng Luke 17. Tama ba? Puros pang material, pang mundo, pero pagdating sa pangkaluluwa ay walang oras at panahon. Tapos pinakamahusay pang mag-comment, huwag mo mang pakinggan yan. Hindi ka na nga malimit na dumadalo at umakating kayo, hindi lumalakas sa kaluluwa mo, ikaw po itong pinakamalaki ng mata, kasingpatan ng kwado, kung makatingin tayo sa iba, samantalang sa ating sarili, hindi natin nakikita. Huwag nga nating pakinggan yung ganyan. Kasi hindi po yan totoong spiritual man. Spiritual man, pinagmamalasakitan ng kanyang sariling kaluluwa. Deuteronomy chapter 4, verse 9, verse 5, 18. Pwede ka mabasa. Pangalawa, para tayo po'y makarating sa kapuspusan ni Kristo pagkahinog ng buhay spiritual. Pangalawa po, pagkatapos na tayo magmalasakit sa ating sariling kaluluwa, at hindi naman iba magmamalasakit sa iyo yan, sarili mo yan, ikaw yung nagko-commit, ikaw yung gumawa. Pangalawa, magpilit tayo magsipasok sa makipot na daan. Luke 13:24 and 25. Bakit kasi natin magpilit tayo na magsipasok sa makipot na daan? Alam natin sa Matthew 7, malawang yung daan ng pagkapahamak at marami ang dumodoon. Sa makitid, sabi doon, kakaunting nakasusumpong. Nandito tayo mga kapatid. Kung talagang tayo ay seryoso, mga kapatid, na makarating sa paghinog sa buhay spiritual, pipiliin natin yung daan makipot. Yung aral ng Diyos, dinadaan ka sa daan kay Kristo. Amen. 1 Corinthians 4:17. Daan na kay Kristo, nakalagay doon. At ang daan na kay Kristo, hindi yung maluwag sa laman, hindi yung pabor sa laman. Amen ba kapatid? Masakit sa laman, pero bumubuhay ng ating kaluluwa. Mauuwi lang din po sa wala yung church natin, yung pagpapagal natin kung babalik po tayo sa pagiging makalaman. O kaya gagayahin natin yung ibang church na ang sasaya, ang daming kantaha, ang daming pagpagal. Pagdating sa pangangaral, kakapiranggot na nga, variable pa. Kakapiranggot na nga, kinuha pa sa mga libro kung saan pinakukuhay ng mga libro. Laging lamang ka ng PCBS na lang lagi mong kinukuhang libro doon, yung 100 topic outline. Hindi ka nag-aaral at nagre-research ka, hindi applicable, banat dito, banat doon. Hindi po ako namimintas. Narinig ko kanina kung totoong may Espiritu Santo tayo kahit wala kang pinag-aralan, idadrive tayo ng Holy Spirit sa tama. Amen! Gaya po ng mga alaga, meron din pong makawalang pinag-aralan sa kanila, pero dinadaig pa nila ang may pinag-aralan kasi hindi sila ang nagsasalita. Yung Holy Spirit ang nagsasalita sa kanila. Hindi yung pinag-aralan nila. Regardless of our educational attainment, hindi yan ang dahilan kung bakit para bang nahihiwagaan sila. Bakit ganun? Wala pinag-aralan ito. Hindi yung Holy Spirit na sumasa kanila. Yung mga kapatid. Kaya nagagawa nila yung kalooban po ng Panginoon. Mga kapatid, yan po yung pangalawa. Luke 13:24. Yung pangatlo kapatid, ito pong supili natin ang ating sariling pita ng laman. 1 Peter 2:11. Tingnan nga natin itong sa talatang to. Pagkagaan lang ako. Yung isang oras kay Kuya Alex. Dahil bakit squad na tayo, di ba? Sa 1 Peter 2:11, kahit na tayo po ay lingkod na ng Panginoon at manggagawa ng Panginoon, dahil karamihan naman sa ating lingkod at manggagawa, makamembro natin dito, ilan lang. Kaya po medyo ganun yung ating sinasabi. Meron pa rin tayong pita. Alam mo yung pita,
Sabi ng Biblia, ito yung dapat gawin sa kanya. Yung iba, binibigay nila yan. Ibig sabihin binibigay, kinukonsinti nila yung sarili nila. Tapos nakukumuplag sila. Sa sila nagtatago? Sa husay, sa talino, sa galing, sa formahan. Kita naman ng Panginoon kung anong nasa iyo. Alam nga ng Diyos kung ikaw ay palay, kung may laman, o ikaw ay puro ipalang. Alam nga ng Diyos yun. Sabi ng John 3, wala tayong maililihim sa paningin ng Panginoon. Tama po? Sabi ng Roma chapter 14, lahat ng mga bagay na nakikita ng Diyos ay ating ipagsusulit. Kung ito ay masama o mabuti, kung mali, maipagsusulit. Mga kapatid, 1 Peter 2:11. Ang sabi po dito, ganito. Sa 11 po, ang sabi niya ay ito, mga minamahal, ipinamamali ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at mga nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil. Sabi na na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Tumingin tayo. Hindi si Satanas ang tinutukoy dito. Yung masasamang pita ng laman. Ang sabi dito, labanan natin siya. Tayo ay magpigil. Pag sinabi pong pagpipigil or self-control, sabihin tayo kapatid, pag sinabi pong self-control, kinokontrol ba tayo ng iba? Hindi, di ba? Pag sinabing self-discipline, dinidisiplina ba tayo ng iba? Hindi po. Kaya nga sariling pagdidisiplina, pagpipigil, sariling pagpipigil. Ano po ba tayo kapatid? Sabi diyan, na nakikipaglaban sa ating kaluluwa. Pagka nalalabanan po natin kapatid, yung ating mga pita na minsan ay kumikilos at malimit, minsan ay gumagawa sa atin. Pag nalalabanan natin yan, ibig sabihin, concern tayo na makarating tayo sa paghinog. May mga kapatid, hindi tayo hihinog kung hindi tayo marunong magpigil. Tama po? Tama po? Kailangan meron tayong pipigilin doon sa sarili natin na hindi iba ang pipigil. Hindi si pastor. Kasi kung si pastor ang pipigil, magagalit pa sa kanya, baka buntalin mo siya. Tama ba? Minsan, kapag itinaan sa aral, akala naman natin, hindi naman pinipinpoint ang pangalan natin, sinasabi natin tayo yun, kaya mo lang sinasabing ikaw yun, kasi gano'n ang iyong ginagawa. Amen? Amen? Amen. Pero kung tayo ay nag-aaral na sa sarili natin, pigilan natin ang ating sarili, yung ginagawa natin dati ay pipigilan na natin ang ating sarili, kahit mataanan pa yung aral na yan, hindi ka na masasaktan dahil marunong ka na mag-control, magpigil sa iyong sarili. Amen? Ganun po yun eh. Yung aral masakit, depende doon sa mga taong patuloy po gumagawa ng mali. Amen? Pero yung aral ay hindi na natin yung masakit yan sa isang tao na tututo ng sumunod. Laro mo ba? Amen. Kaya lang masakit, hindi mo ginagawa. Kaya lang natanggal na yung sakit kasi sinunod mo na kasi. Amen! Sinunod mo eh. Pag sinunod mo na, hindi ka na masasaktan. Pag sinunod mo na, hindi ka na maaararo. Kaya ka lang naaararo kasi patuloy mo ginagawa yung hindi tama. Amen po? Kaya huwag tayo nagagalit sa mga nagtuturo. Tayo nagagalit, ni Kuya Henry, sa mga ibang pastor na kasamahan natin, hindi naman sinasabi na perfecto kami. Kung ang titignan ninyo yung kamalian namin, hindi na kayo makikinig. Hindi na kamalian ito eh. Huwag mo kami pe-personalin. Kasi kung titingin ka sa katauhan namin, makakakita ka ng mali at mali. Nandiyan ba tayo? Amen. Tao lang kami. Tama ba? Amen. Nandiyan ba kayo? Kung titignan mo si Kuya Henry, yung mga mali na, ang dami mo makikita. Kung titignan mo yung pagkakamali na Edwin na kalbo, marami kang makikita. Hindi nakapitasa sa ugali pati sa itsura. Kasi may mga taong maninira, pakinggan mo, ang maninira, hindi niya hahanapin ang maganda sa'yo. Ang hahanapin niya yung mga ikasisira na sa'yo. Amen? Pero yung totoong kasama, kahit masaktan mo yan, hindi ka lalabanan niya. Dahil ang totoo mong kasama, sasabihin niya, mabuti pa nga, may ginagamit ang Diyos sa amin. Amen? Pero yung mga maninira at mga manggalimap, gusto kong sabihin sa iyo, hindi natin kasama yan. Kahit anong ganda na ginagawa mo, ang hanapin niya sa iyo yung mga mali, yung mga kapintasan mo. Sa akin, maraming naipipintas, paglabas at saka panloob yata. Kung ang hahanapin natin palagi yung mali at yung pangit. At ikaw naman na palagi naghahanap ng mali ng iba. Ang tubig mo, ang galing mo. Ganon? Nakabalik?
Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para makarating tayo hanggang sa kapustusan ng Kristo. Kaya nga po nag-aaral tayo para makadako tayo sa paghinog ng ating buhay spiritual. Hindi pa tayo hinog. Alam mo yung salitang pagkahinog, applicable ito doon sa makabunga na malapit lang ng hinog. Eh, baka iba, hindi pa talaga doon sa bunga na malapit lang mahinog eh. Baka iba, bulaklak pa lang. Baka yung iba, buko pa lang. Bubot pa lang. Bulaklak pa lang. Eh, tama kami. Hindi ang tayo pa natin doon sa pagkahinog. Saka nakakita, bulaklak pa lang na pahinog na. Ay, hindi yata. Bubot pa lang. Kinabukasan ay pahinog na. Ay, hindi pa yata. Marami ka pang dadaanan eh. Kailangan ka pang maging bunga at hilaw na bunga, eh bubot ka pa o bulaklak ka pa. Di ang tayo pa natin. Kaya ba tayo mga kapatid? Kasi yung hinog na sinasabi, kung sa bunga yan, ibig sabihin, malapit na siya i-harvest. Ilang days na lang, talagang siya ay maihinog na. Kaya nga iba, pinipitas lang ng iba. Tama na kapatid. Dahil kinabukasan lang ay hinog na. Kanya ba tayo? Applicable ba yun sa bulaklak? Applicable po ba yun sa bubot? Hindi yung applicable doon. Applicable yun dun sa mga bunga talaga na ilang days na lang, kung titignan mo, ay hinog na kinabukasan, matamis na, masarap ng kainin. Hindi ba mga kapatid? Kung baga sa spiritual. Malayo pa tayo doon mga kapatid. Kaya diniin ko lang, yung mga taong ang ugali ay magtuturong manglibak at ang laging hinahanap ay yung mga maipipintas at yung maibubutas nila, hindi sa Diyos yan. Ang totoong sa Diyos mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians chapter 12, gaya tayo ng sakop na katawan, pag nakakaramdam ng isa na hindi maayos, ramdam ng buong kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Tama ba? Kanya ba tayo? Ay bakit para bang ang dating nakakita ng pintas, hindi tuwang-tuwa pa siya? Tama ba mga kapatid? Hindi po gano'n. Dapat ipinag-pray nga po natin sila. O kaya, pinupuntahan natin solo sila. Hindi yung bapanatan natin sila, harapan katiguran, papakpakan natin. Ganun yung ugali ng mga demonyo. Ang ugali ng mga totoong anak ng Diyos, pinupuntahan niya kung sino yung kang nakagawa na hindi maganda sa kanya. Amen po? Kung totoong kapatid ka, yun ang nakalagay sa Biblia. At sinasabi niya pa, kung hindi ka dinggin, magsama ka pa ng isa. Kung hindi kayo dinggin na dalawa, dalhin niyo sa iglesia. Ang iba hindi eh. Sinisiraan nila, binabakbakan nila, at waring ang tingin nila sa sarili nila, matuwid niya sila, maayos na sila. Hindi po ganun. Nanda ba kayo? Nanda Huwag nating binabackfight yung mga totoong kakampi at kasama natin. Dahil may mga gumagawa ng ganito, binabackfight, kunwari nakakitisan, naman nagaganon na. Pag nakatalikod, babakbakan, sisiraan. May mga ganito tayong mga kapatiran. Maniwala kayo. Ang ganda-ganda ng pagkakilala minsan ng taong yun sa reputasyon mo, sisiraan ka para huwag ka lang niyang maging ka-close, para huwag ka lang niyang maging kalapit. Hindi kaya ka alagad ng Diyos, alagad kaya ka ng kaaway. Hindi tayo nag-unite para gusto nating mag-destruct. Hindi yata talaga tayo mag-unite ng totoo hanggat may mga espiritu sa loob ng katawan ng tao na hindi talaga totoong gusto makipagkaisa kundi ang gusto mang sira at mangwasak. Pero Holy Spirit, hindi ganyan ang gagawin niya sa atin, mga kapatid. Ito po panguli lang, hindi ko na po nag-share sa inyo lahat, mga kapatid. Ito pong lumakad at manahan tayo sa katotohanan. Hindi ito po yung lumakad at manahan sa katotohanan kasi wala naman pong ibang pattern na dapat na paghulmahan ng bawat kaluluwa, ng bawat isa sa atin, kundi yung aral na matagal na itinuturo na. Amen po? Sa second yan, nabasahin ko na lang po ito, chapter 1. Sa second yan, chapter 1, verse 1 hanggang 4. Ito po, nung mabasa ko ito mga kapatid, may magandang sinasabi dito. Sa 2 John chapter 1 verse 1, ang matanda sa hirang, sa ginang at sa kanyang mga anak. Ang tinutukoy ito mga kapatid ay ang church. Na ating iniibig sa katotohanan. Tingnan mo Ganun yung approach ng writer
yung ginang at yung mga anak niya, sabi niya, tingnan mo yung approach niyo sa kanyang pagsusulat na aking iniibig sa katotohanan. Ibig sabihin ito, kung tumingin kayo kapatid, wala siyang ibang iniisip, kundi yung kaluluwa ng mga tao doon mailagay sa katotohanan. Tama ba? Ganun siya kasincere. Yung truth, yun ang maprevail. Tingnan niyo po, tingnan niyo. At hindi lamang ako, kaya sabi niya, pati lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan. Ano po kayo mga kapatid? Pagdating sa verse 2, alang-alang sa katotohanan, ilang beses nang inulit? 3 times na. Sabi niya, alang-alang sa katotohanan, na nananahan sa atin at sa atin, magpakailanman. Ay mga kapatid, yung truth, pag inibig niya sa katotohanan, nalaman nila ang katotohanan, sabi niya, pananahanan din nila yung katotohanan niya. Kasi doon talaga tayo mga kapatid magugulog. Ano pa sabi niya? Verse 3, sumaatinawa ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Hesus Kristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Yun yung sinabi natin kanina, laging nandoon yung love, yung spiritual. Verse 4, ako'y lumang nagagalak na aking nasumpungan ang ilan sa iyong mga anak, ayun, na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa ating tinanggap na utos sa Ama. Utos ba ng Ama na manatili, manahan tayo sa katotohanan? Amen. Dahil gano'n ang ginawa ni Kristo sa Ama at gano'n din ang gusto ni Kristo na mangyari sa kawan. Whole chapter po nandyan 17 yung binanggit ko kanina. Subukan natin ulit basahin na mga makakapatid yun. Yan 17 yung pong Lord's Prayer para sa flock. Lalo po tayong madadagdagan mga kapatid ng ating kumpiyansa na lalo tayo magpatuloy sa Panginoon. Ulitin natin basahin yung John chapter 17 yung whole chapter. Tapos itagdag po natin mga kapatid yung John chapter 14 beginning verse 1 up yung whole chapter. Ipag-connect natin, ipagtabi natin John 17 and John chapter 14. Naniniwala ko mas marami pang maimumove sa atin ng Holy Spirit regarding doon sa ating pong binubuo pong napakagandang term. Magandang hapon po, pagpalain tayo ng Panginoon. Edwin, salamat. Okay, salamat Brother Edwin. Kailan po? Kala ko, hindi darating si Brother Edwin, buti na lang luma. Brother Edwin. Magandang hapon mga kapatid at nagpapasalamat po tayo dahil sa muli yung gawain natin dito. Bagamat medyo makakomplikado pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yung mga bagay na komplikado sa atin, yung parang hindi natin kayang abutin, ang Diyos ang tutulog sa atin. Amen. Amen. At kahit yung panahon, sabi nila palaging umuulan dito sa Pilipinas Nonoy. Talagang ang Panginoon ay pag pinagbibigyan tayo ng magandang pagkakataon. Hindi lang yun, nandito yung mga kapatid natin na inasam natin na puntahan natin. Pero sila ang pumunta dito, sila Brother Nancy. Hindi lang sila dalawa, may kasama pa. Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kayo magagalit ha. Parang ganun si Brother Edwin. Parang ganun siya. Ganun siya kasi-sincere. Yung sinasabi ko doon. Yung salita, huwag ipagwalang bahala. Kasi napaka-importante yun eh. Amen. Talagang nakakasakit ang salita ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay nandun tayo sa daan ng kapustusan ni Kristo, yung mga masasakit, magiging masarap sa akin. Dahil hindi na tayo makasal. Maka-spiritual na tayo. Okay. Kaya, kung halimbawa may mga
yung merong man nakakasakit sa amin, siguro, dahil sabi ni Brother Edwin, wala pang perfect, marami pang kulang, hindi pa tayo ayos. Lahat tayo nakakagawa. Kaya lang, kung yung sadya naman na ginagawa, kung halimbawa yung leader, siguro hindi siya yung